Naunlod ang bangkang panagatan sa gikamatay sa usa o gika-missing sa duha pang uban. Samtang 13 usab ka mananagat ang naluwas sa panghitabo. Ibrigada mo Marco Polo Muta. Tumaob ang malaking bangka na may daladalang mga huling isda, ang FB Jason 7 na sinasakyan ng mga mangingisda. Dahil sa malakas na hangin at malalakas na alon sa karagatan nung Sabado ng gabi, ito ayon sa Philippine Coast Guard Zamboanga. Agad naman ilang oras pa bago natanggap ang stress call at sa ulat na kanilang natanggap ang pagtaob ng isang malaking motor na bangka sa karagatan ng Barangay Sangali dito sa lungsod ng Zamboanga. Nasagip ang 13 mga mangingisda na nakaligtas sa nasabing trahedya na kinilala na sina Neil Patrick Lagma, 20 anyos ang edad, Henry Covarrubias, 47, Raymond Cabasag, 32 anyos, Jo Marie Sambese, 30 anyos, Jester Covarrubias, 19, Rick Padua, 23, Romy Covarrubias, 35 anyos ang edad, Johnny Covarrubias, 39, at ang kapitan ng barko na si Joby Reales Escalante, 34 anyos ang edad, na pawang mga taga General Santos City. Kasama rin sina Marjon Modelo, 21 anyos, Jesse Pormento, 44, Edgar Josor, 45, Gerald Monding, 18 anyos ang edad, pawang mga taga-Tukuran, Zamboanga del Sur. Samantala, pinaghahanap pa rin ang dalawang nawawalang kasamahan nito na sina Virgilio Upeña, 63 anyos ang edad, at si Edgardo Corrales, 50 anyos, at hindi na nakaligtas ang nasawing 54 anyos ang edad na biktima na kilala na si Liberato Butad. Lumalabas sa investigasyon ng Philippine Coast Guard ang nasabing barko ay umalis umano sa fishing port ng Barangay Sangali dito sa lungsod ng Zamboanga at patungo sana umano sa probinsya ng Pangutarang Island sa Sulu nang dumating sa lugar ng insidente kung saan nakaranas ng masamang panahon kaya nangyari ang aksidente. Nang lumubog ang sinasakyang barko ng mga mangingisda sa kabutihang palad ay maagap naman sinakluluhan ng mga maliliit na bangka ang mga biktima at nailipat ang mga ito patungong Sangali Fishing Port. Sa ngayon, nagsasagawa pa rin ang search and rescue ang mga tauhan ng Philippine Coast Guard para hanapin ang dalawa pang nawawalang fishing crew. Mula dito sa lungsod ng Zamboanga, ito si Brigada Marco Polo Muta in the heart of changing lives. Brigada News. Patay ang usa ka lalaki human misukol sa kapulisan atol sa gilusad nga buy-bust operation sa mga sakop sa Turil Police Station sa Barangay Marapangi, Turil, Davao City. Ibrigada mo Gib Maing. Patay ang ulitaw human misukol sa kapulisan ato sa buy-bust operation nga gipahigayon sa mga operatiba sa Turil Police Station sa Barangay Marapangi, Turiling Syudad sa milabayng Sabado sa gabi. Ang suspect na ilang si Gary Mendoza Patok alias Patok, 33 anyos ug residente sa nasangpit nga lugar. Nasikop ang naisgutan human positibo kining napalitan og hituang shabu sa operatiba nga nagpakaron ingnong pusor buyer di ang nakamatikod nga pulis ang iyang katransaksyon kalit kining mibunlot og armas nga gituang .38 caliber revolver og gipabuto sa partiba apan wala kay kaigo rason nga mibalos og pabuto ang police officer inungdan nga nakaangkon kini og samad pinusilan sa lawas. Gisulan pa kini og dala sa pinakaduol nga balay Tambalanan apan gideklara kining dead on arrival sa doktor. Nakuha sa namatay ang ginadili nga droga nga motimbang sa kapin kun kulang 1.18 gramos nga gibadabanaan nga mobalor sa 18,880 ka pesos. Samtang na-recover sa crime scene ang usa ka unit sa .38 caliber revolver nga giundan sa duha ka buhing bala, usa ka buhing bala nga dunay firing pin, duha ka spent fired cartridge cases og tulo ka fired cartridge cases nga ang iya sa .9mm caliber. Pahimangno na lamang sa kapulisan ngadto sa mga gabaligya o gagamitan o illegal nga droga nga walay lugar alang kanila sa syudad, dili lamang sa Turil kung dili lakip na sa sikbit nga mga lugar. Kini si Brigada Gib Maing in the heart of changing lives, Brigada News. Arestado ang usa ka lalaki human madakpan sa gipahigayong operasyon sa kapulisan o giserve ang warrant of arrest batok kaniya sa kasong grave oral defamation kuna pagpaulaw sa usa ka tawo. Ibrigada mo Julius Monding.
Dakpan sa inusang puwersa sa Katipunan PNP ang 23 anyos nga lalaki human kini giserbihan sa warrant of arrest kaniadtong nakalabing adlaw sa may alas 7 ang takna sa kagabion sa barangay Santo Niño, Katipunan, Zamboanga del Norte. Gilang dinakpan nga si Roy Corat Minyo og residente sa nisgutang lugar. Siya gisiko pinagi sa warrant of arrest sa kasong grave oral defamation nga dunay criminal case number 092-3 nga gi-issue ni Honorable Jerry A. Adriano, acting presiding judge Municipal Circuit Trial Court 9 Judicial Region, Katipunan, Sirius Minia, Zamboanga del Norte, pinit sa Agosto 17, 2023 nga dunay piyansa nga girekomendar nga mo balor sa 18,000 ka pesos alang sa iyang temporaryong kagawasan. Gibuyan raw usab ang dinakpan sa otoridad human kini nakapiyansa ug padayon pa karon ang kaso ngadto sa korte. Gikan sa Dipolog City, kini si Brigada Julius Monding in the heart of changing lives, Brigada News. Human sa 102 ka adlaw nga temporaryong gisirad-an, subli nang nag-operate ang Cotabato Awang Airport. Masayo na alang sa taga Soc Sargent ang pagbiyahe pa Manila, Zamboanga ug Tawi-Tawi. Ibrigada mo, Eva Molina. Mibalik ng operasyon sa Cotabato Awang Airport sugod kagahapon Oktubre 1. Ang pinakauna nga eroplano nga mitugpa sa Awang Airport kagahapon mao ang Cebu Pacific ug Philippine Airlines. Sa opening, adunay programa sa pagbalik sa operasyon sa Cotabato Awang Airport sa pagpanguna ni MOTC Bar Minister Attorney Paisalin Tago, mga opisyales sa CAAP, Member of Parliament ug uban pang sektor. Kay baluan mokabat sa 102 ka adlaw nga temporaryong naundang ang operasyon sa Cotabato Awang Airport tungod sa rehabilitasyon sa runway niini. Ang mga biyahe matag adlaw sa naasoy nga airport alang sa mga pasahero. Mao ang Cotabato padulong sa kauluhang Manila and vice versa. Cebu, Zamboanga ug Tawi-Tawi ang Cotabato Airport. Mo serbisyo sa katawan sa Cotabato area, Maguindanao, Lanao del Sur, Cotabato Province, Sultan Kudarat Province ug uban pa. Report gikan sa Cotabato Awang Airport. Ako si Brigada Eva Buhayan Molina in the heart of changing lives, Brigada News. Lauman karong bulana ang dugang street light sa Coronadal City. Ibrigada mo, Jed Sebanes Gape. Lauman sa mga bulan nga mas magsanag pa ang mga dalanon sa sentro sang Coronadal City. Nang ginpayag na Attorney Eliordo Ohana, si Mayor sang Coronadal, sang ma-interview sa 95.7 Brigada News sa FAM Coronadal. Suno kay Ohana, nga antes man magtakop ang bulan sa Oktubre matukod na ang dugang nga 340 ka mga street lights agud maghatag sang kasanag sa makadalanan sa Coronadal. Gidugang pa ni Ohana katuyuan sinagod makadugang man sang katahom sang Coronadal subong man makapaganhagan sa mga disgrasya nga magluntad sa National Highway. Ini si Brigada Jed Sebanes Gape in the heart of changing lives, Brigada News. Dugang pa ang mga balita sa pagbalik sa Brigada Mindanao. Lima ka tao ang nadala sa ospital humana magsungag ang duha ka motorsiklo sa Trento, Agusan del Sur kagahapon Oktubre 1. Ibrigada mo, Peter Abulok. Landig sa Balay Tambalanan ang 5 ka mga individual human nga nagsungag ang 2 ka motorsiklo diha sa may National Highway Purok 3, Barangay Poblasyon, Trento, Agusan del Sur niadtong nakalabay nga adlaw Oktubre 1, 2023 kapin alas 3 ang takna sa kabuntagon. Giila ang driver sa motorsiklo nga mao si Johnny Dicky Laruna, 21 anyos, ulitaw usa ka construction worker. Ingon man si Jigger Dicky Luna, 16 anyos, usa ka estudyante, og Romel Cañida Tolosa, 21 anyos nga parehong residente sa may Purok 9, Sitio Kahian, Barangay Kapatungan, Trento sakop ning lalawigan. Sa inisyal nga investigasyon sa Trento Municipal Police Station, padulong matud pa sa butuan nga direksyon ang 3 ka individual nga sakay sa ilang mga motor. Apan pag-abot matud pa sa park sa lungsod sa Trento, kalit matud pa nga nilusot ang usa ka laing motorsiklo nga gimaniho ni Tio Priodo Sanoria Doron, 27 anyos, ulitaw uban ang angkas nga mao si Richel May Ruiras kusog matud pa ang dagan sa motorsiklo nga gimaniho ni
Siyo periodo sa Noria Doron, hinungdan nga ni sarasay og nibangga sa motorsiklo ang gimaniho ni Laruna. Hinungdan nga nakaangkon og pangus ang mga driver ug sakay sa duha ka mga motor. Human sa natigayon nga aksidente, daling gidala sa balay tambalanan ang nasangpit nga mga individual aron nga magpabilin sa nahiaguman nga pangus. Human sa natigayon nga aksidente, daling gidala sa balay tambalanan ang nasangpit nga mga individual aron magpaalim sa nahiaguman nga pangus sa kalawasan ug ang duha kag mga motorsiklo ang gikustudiya. Human sa natigayon nga aksidente, daling gidala sa balay tambalanan ang nasangpit nga mga individual aron didto magpaalim sa ilang nahiaguman nga mga pangus sa kalawasan. Lakip ang duha ka mga gikaingong motor ang ana karon gikustudiya sa Trento Municipal Police Station alang sa tukmang disposasyon. Gikan dinhi sa Trento, Agusan del Sur, in the heart of changing lives. Kini si Brigada Peter Loloy Abulok, Brigada News. Kalaboso sulod sa selda sa Digos City Police Station ang duha ka individual nga nasikop sa gipahigayong anti-illegal drug buy-bust operation sa otoridad sa syudad sa Digos. Ibrigada mo, Deno Tolentino. Kalaboso sulod sa selda sa Digos City Police Station ang duwa ka taong nadakpan sa mga personahe sa Digos City Drug Enforcement Unit ug Intelligence Unit sa Digos City PNP kaniadtong nilabing adlong Sabado sa gabi didto sa Estrada 5th Street, Barangay Sunto, Digos City, Davao del Sur. Kauban ng pwersa sa PDEA 11 ug uban pa nga insya sa kapulisan, nagpahigayon sila og joint anti-illegal drug buy-bust operation sa nasampit nga lugar. Didto na aresto si alias Totong, 42 anyos, minyo nga residente sa Sitio Power, Barangay 3 de Mayo ning siyudad sa Digos, ug ang usa ka babae nga si alias Rubilin, 33 anyos, nga residente sa Santulan, Barangay 3 de Mayo ning Dakbayan. Kinsay mga gila sa kapulisan bilang mga street level individual, newly identified drug personalities. Atol sa operasyon matud pa ang mga nasgutan na palitan sila og usa ka pakete sa ginatuang Cebu. Kini human nga usa ka operatiba ang nagpakaron ingnog buyer gamit ang usa ka libo ka pesos nga mark money. Didto na imo silang nagpositibo sa pagpauyot og droga o gilayong silang gidakop sa operatiba. Unasa sumala pa, nakuha usab sa ilang posisyon ang laing duha ka pakete sa Cebu, lakip ng buy-bust money, usa ka sa sigarilyo ug ang ilang mga cellphone. Sa karon ang mga dinakpan magatubang og kasong pagsupak sa Republic Act 9165 kun Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002. Kini si Brigada Dino Tolentino, in the heart of changing lives, Brigada News. Arestado ang usa ka 57 anyos nga lalaking hubog human nagbitbit og improvised shotgun sa Barangay Danau, Mati City. Ibrigada mo, Rene Canoy. Sikop ang 57 anyos nga lalaki nga hubog og nagdala og improvised shotgun sa Barangay Danau, Mati City pasado alas 9:45 sa gabi. Dinakpan gilang si Herman de la Cruz Castillo, 57 anyos, buwag sa asawa, usa ka caretaker og residente sa Puroka Perlas Wason, Barangay Batubato, San Isidro, Davao Oriental. Subay sa inisyal nga investigasyon sa Mati City Police Station, nasayran nga nakadawat og report si Barangay Danau Captain Clemente C. Gubalani gikan sa iyang mga silingan nga ang nasangpit nga dinakpan nagdala-dala og improvised shotgun ug lango kini sa ilimnong makahubog. Nakuha sa posisyon sa dinakpan ang usa ka improvised shotgun machine nga adunay sulod nga unom ka mga buhing bala. Sa kasamtangan nakakustudiya na sa Mati City Police Station ang dinakpan samtang mag-atubang og kasong paglapas sa Republic Act 10591 kon Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act in relation to Comelec Resolution number 10918 at Comelec Gun Ban. Report gikan sa Mati City, in the heart of changing lives. Kini si Brigada Rene Canoy, Brigada News. Aron malikayan ang stress, anxiety ug depression, gipailawom ang mga kababainhan nga person deprived of liberty kon PDL sa Cagayan de Oro City Jail aron mapagawas ang ilahang happy hormones. Ibrigada mo, Miles Ramos.
Nagpadayon ang regular nga pagpahigayon og laughter yoga alang sa mga persons sa deprived of liberty o PDL sa City Jail sa Barangay Lumbianing Syudad sa Cagayan de Oro. Ubos sa programa sa syudad, pinaagi sa hapsay buhay. Sa pagdumala ni Dr. Dixon Yasaya, iyang gipasabot ang mga PDLs nga babay nga pinaagi niining matabangan ang mga pineriso nga marilis ang ilang happy hormones, ilabi na sa ilang sitwasyon. Ang laughter yoga makatabang aron dili nalabation ang stress, reduce ang ilang kasakit og depresyon og sa samang higayon makabaton sila og maayong buot. Gikan sa lungsod sa Cagayan de Oro, kini si Miles Ramos in the heart of changing lives. Brigada News. Mga rice retailers sa Surigao del Sur nga apektado sa Executive Number 39, hingpit nang nakadawat sa ilahang ayuda. Ibrigada mo, Christian Cabañas. Hingpit nang midawat sa ilahang subsidiya ang kapin 25 ka mga rice retailers sa Surigao del Sur nato nakalabay kabaga adlaw Setyembre 28 tuig 2023 nga gipahigayon sa Red Cross Building Capitol Hills dadapita sa Tandag City ang 25 ka mga rice retailers. Ang gilangkuban sa 8 gikan sa Tandag City, 2 ang gikan sa Cortes, 4 gikan sa San Miguel, 2 gikan sa Tago, 3 gikan sa Caguait ug ang 6 gikan sa Marihatag nga pulo sakop sa Surigao del Sur. Ang gikabutyag nga mga ayuda ang gikan sa Department of Social Welfare and Development kon DSWD Caraga. May kantidad sa kinatibuk-ang 435,000 na sayran nga ang gikabutyag nga mga benepisyaryo ang kadtong mga namahimo nga apektado sa gipatuman nga Executive Order Number 39 ni Pangulong Bongbong Marcos ang kadtong price ceiling sa regular og well-milled rice. Gikan dinhi sa Trento, Agusan del Sur, in the heart of changing lives. Kini si Brigada Christian Talimudaw Cabañas, Brigada News. Panel gi-hold up sa Makilala, Cotabato. Kunasa mukabat sa 15,000 pesos ang nakuha. Sa pag-ikyas, nangarna pa ang mga sospek ug motor, apil ang 10,000 ka pesos sa U-Box. Apan usa sa tulo ka mga sospek nadakpan. Ibrigada mo, Antoinette Sereneo. Nadakpan sa mga sibilyan ug mga sakop sa Bipat sa Barangay Santo Niño, Makilala, Cotabato ang usa sa tulo ka mga sospek nga gi-aligar nga ng hold up og panel dito sa Luna Sur kaganihang buntag. Sa interview ni Brigada Jameson Mercado sa dinakpan nga nagpaila-ila nga si Jet Noah taga Barangay Sodapin, Kidapawan City, gibutyag ni ini nga gisakyan siya sa duha ka mga tawo dito sa Boracay kun asa ang usa giilalang ni ini nga si alias Junjun nga taga Antipas. Sa ilang pagpang-hold up sa panel dito sa Barangay Luna Sur, gihatagan matod pa siya og posil sa iyang mga kauban nga iyang gibutang sa bag. Gibana-bana ang mukabat sa 15,000 ka pesos ang na-hold up sa maong panel. Samtang adunay babayi nga nagtestimony nga nagmeryenda ang dinakpan kauban ng usa pa ka lalaki dito sa iyang tindahan sa sitio Lagdik, Barangay Santo Niño, Makilala, Cotabato. Usa ka Bipat member ang nasamdan sa bukton. Human giposil sa usa ka sospek nga nangilog og motor sa pag-ikyas. Sa yubak sa motor nga giilog adunay kwarta nga 10,000 ka pesos. And the heart of changing lives. Kini si Brigadang Antoinette Lagunaso Sereneo, Brigada News. Padayon gihapon ang Brigada Foundation Incorporated sa pagdawat og hinabang. Alang adto sa mga kabrigada nato nga nanginahanglan og hinabang. Mamahimo kamong magpadala og cash donation sa Kabrigada Foundation Incorporated Security Bank Account Number 000037840172. Ug alang sa in-kind donations, ipadala kini sa Brigada Complex nga nahimutang sa NLSA Road, Barangay San Isidro, General Santos City. Sa mga gustong mahimong Brigada Volunteer, pwedeng mudangop sa estasyon ug magpalista. Mga kabrigada, 84 days to go na lang. Pasko na! Mao ka na ang naglangkob ng mga balita sulod sa 30 minutos nga nakalap sa atong mga kabrigada gikan sa nagkandaiyang lugar sa Mindanao. Mga balitang 24 oras nga gironda sa atong mga kabrigada. Sa makausap pa, ako si Brigada Dil Bartolaba in the heart of changing lives. Ug kini ang Brigada Mindanao.